Nako, yung mga SMB fans ay mga very disappointed. Yung iba'y galit na galit, yung iba'y sobrang lungkot. Dahil nakuha ng TNT itong si Chris Macolo, yung dating import ng San Miguel na napag-champion sila sa Commissioner's Cup. Matagal nang gusto ng mga fans ng SMB na makuha nila ulit ito. At ang nangyari nga, ang nakauna pa ang TNT tropa. Ang sabi nga nila, paano kung mapag-champion nitong si Chris Macolo, itong si TNT, di nagsisi ng malaki ang SMB. Pero kinakailangan kasi nating isiping mabuti kung bakit hindi ito nakuha ng San Miguel. Kasi itong si Chris Macolo ay naglalaro at may kontrata sa Taiwan Basketball League. At kaya siya nakuha ng TNT ngayon dahil ngayon lang natapos yung kanyang kontrata. Ibig sabihin, ang San Miguel, kung kukunin nila si Chris Macolo, dapat ngayon lang magiging available. I-eliminated ng SMB. Of course, sasabihin ng iba na pwede sanang i-buy out ng San Miguel yung kontrata nitong si CMAC. Pero wala namang guarantee na papayag yung Taiwan Basketball League kung saan siya naglalaro. Kaya nga ngayon, ang nangyari, ang ending, itong si Chris Macolo ay nandito na sa TNT. At tandaan natin, yung rights ni Chris Macolo sa PBA ay nasa San Miguel. Dahil napunta siya sa TNT, ibig sabihin, pinabayaan na, winave na ng San Miguel yung rights nitong si Chris Macolo dito sa TNT. So, yan ngayon, import na siya ng TNT tropa. Sabi nga nila, paano nga kaya kung mapag-champion pa ng si Chris Macolo itong TNT? Kaya medyo matindi talaga yan, no? Samantala naman, itong Meralco, ano pa ba masasabi natin? 2 beses nang natalo sa isang team na walang import. So, dyan talaga natin makikita na medyo mahina. Hindi lang yung players sa Meralco, kung hindi yung coaching staff nila. Hindi marunong manalo kahit yung import nila ay walang kalaban sa kabila. Ito namang San Miguel Beer, ang balita natin siguradong malulungkot itong si Wami Tiongson kapag ito ay isinoli sa Terra Firma Jeep. Yan ngayon ang usap-usapan ng mga fans dahil baka itong si Wami Tiongson ay isoli ng San Miguel Beer dito sa Terra Firma. Dahil mukhang ang balak daw ng San Miguel Beer ngayon ay kunin na itong si Jerica Hanmisi o di kaya naman maghanap ng ibang point guard na po pwedeng magamit. Ang balita kasi baka daw itong San Miguel interesado na makuha itong si Tyler Tio mula sa Phoenix o kaya si Evan Nelly. Pag nakuha nila yan, for example, kung makuha ng San Miguel to si Evan Nelly, hindi na nila kailangan si Wami Tiongson. So baka yan na isoli sa Terra Firma kapalit ni Jerica Hanmisi. So isa yan doon sa mga pwede raw gawin itong San Miguel Beermen. Kung sa bagay, itong si Wami Tiongson kasi, kaya kinuha ng San Miguel dahil itong si Terence Romeo very injury prone. Ang problema lang kay Wami Tiongson, mahina sa depensa. Kaya maraming fans na nagsasabi talaga na papalitan na yan. Nakita naman ninyo doon sa playoff game ng San Miguel kontra Rain or Shine. Hindi nga ginamit si Wami Tiongson. Saan ka nakakita ng starting point guard na hindi magamit dahil sa sobrang hina sa depensa at inconsistent pa sa scoring? At nagre-rely ang San Miguel ngayon dito kay Chris Rosales, yung third string point guard nila. At pati na rin dito kay Chris Ross na 40 years old na. Kaya walang kaduda-duda na kinakailangan ng San Miguel Beermen na baguhin itong sitwasyon na yan. Kaya naman talagang mukhang ito na yung kinakailangan ayusin ng San Miguel Beermen. Yung kanilang point guard situation. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka yan, no? Dahil marami na talaga nagsasabi na kinakailangan maging maganda yung sitwasyon dito sa guard ng SMB. Lalo na alam natin na medyo matindi na yung ganitong pangyayari. Kaya naman kinakailangan talaga itong San Miguel na gumawa ng paraan na maging matindi at mapalakas itong kanilang roster. Ang Barangay Ginebra ay sinusunod-sunod na itong Rain or Shine Elasto Painters. Kahit na nakalimang sunod na tres itong si Andre Caracot, hindi umubra yan dahil nag-take over na itong si Scottie Thompson at si Justin Brownlee. As usual, hindi sila napigilan. All-around game itong si Scottie Thompson at hindi talaga siya kinaya nitong lineup nitong Rain or Shine Elasto Painters. Dito natin talaga makikita na nararamdaman na ng Rain or Shine yung pagkawala ni Felix Lemeti, si Kit Tatu, si Luis Villegas. And of course, ito si Kaylan Tiongson hindi 100%. So medyo nararamdaman na yan ng Rain or Shine Elasto Painters. So mukhang ang mangyayari ngayon na itong Barangay Ginebra, kinakailangan lalo na lang nila yung Game 4 para magkaroon sila ng 3-1 lead. Pag nagawa yan ng Ginebra, medyo tagilid na itong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga hindi na ako magtataka talaga kung ganyan ang mangyari. Kung sa bagay, ito namang Rain or Shine Elasto Painters, alam natin lalaban at lalaban yan.
Pero sa ngayon mukhang mahihirapan talaga sila dahil itong Barangay Ginebra ay mukhang determinado. Napalakasin na talaga itong kanilang roster. Kaya nga pwede nating masabi talaga na itong Barangay Ginebra ay ready na pumasok dito sa championship. At ito yung magpapatunay sa lahat na ito si Justin Brownlee ay nasa prime pa rin ng kanyang karera. Hindi naman yung tinatawag na sobrang hina nito. Sabi niyo ba kasi sobrang tandaan na ni Brownlee, dapat ang palitan. Well, tignan ninyo, unlimited height yung mga import. Sino pa rin ang magcha-champion? Mukhang Ginebra. Kaya nga talaga makikita natin dito na maganda na to para dito sa PBA. Kaya nga mukhang okay naman talaga itong ginagawa nitong Barangay Ginebra na nagre-rely pa rin dito kay Justin Brownlee. Kaya nga itong lineup nitong San Miguel, TNT, Converge at iba pa ay mukhang kinakailangan talaga na gawa ng paraan na magpalakas para makasabay dito sa Ginebra. At ang ROS must win ng Game 4. Ano pa bang masasabi natin tungkol dito sa Meralco Bolts? Lumaban sila ng Reynolds Shine elimination na talo, walang import. Ngayon, naglaro na naman, walang import na talo ulit. So mukhang kinakailangan talaga. Hindi natin malaman kung ang problema ba yung import nila na si Marvin Jones, yung mga local players, o itong kanilang coaching staff na hindi alam kung paano i-maximize yung lakas ng kanilang import. Kaya nga mukhang dyan natin makikita talaga kung paano nagkakaproblema itong Meralco. Kaya ano sabi ng iba, yung import kasi nitong Meralco parang hindi take charge guy. Para siyang role player lang, yung katulad ni Kylor Kelly nung import ng Converge Fiber XS. Kaya nga ngayon, parang ganyan yung nagiging sitwasyon dito. Kaya nga tignan natin kung itong Meralco Bolts magpapalit ng import katulad itong ginawa ng TNT. Ngayon kasi itong TNT nandiyan na si Chris Macolo. At alam natin kung anong kalibre ng player na to. So tignan natin kung anong gagawin ngayon nitong Meralco Bolts. Kung mananatili pa ba dyan si Marvin Jones. Kung mananatili dyan si Jones, sabay kinakailangan gumawa ng hakbang. Nitong si Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo na ayusin naman yung kanilang opensa para mabigyan ng iba pang scoring opportunities yung import. At kinakailangan maging mas assertive, hindi lang itong si Jones, kung hindi maski na yung mga local players nila. Dahil hindi po pwedeng matatalo ka ng walang import. Yan nga dapat yung advantage mo. Kaya yan talaga yung naging problema ngayon nitong Meralco. So tignan natin kung hanggang saan ang aabutin nitong serye na to. Kung sa bagay hindi na nakapagtataka yan, no? Dahil itong Meralco Bolts talaga ay medyo, sabi nga nila, inconsistent ang laro. Pero tignan natin kung mababago nila to. Dahil syempre itong Meralco Bolts talaga mukhang gagawin ng lahat para masiguro na sila makakabawi sa Game 4. Baka magkaroon na kasi ng import to ng TNT at mag-a-adjust pa si CMAX. So tignan natin kung magagawa to ng paraan nitong mga fans ng Meralco. Binabati natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon, Mondi Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, Anthony Alon, si Dexter Domer, si Michael D, pati na rin si Joseph Pineda, si Donel Santiago at lahat ng ating mga regular na mga taga-subaybay.